Okay, let's start with question number 1 for 1 minute. Okay, number analogy tayo. Number 1, 4 square is to 16 as 8 square is to blank. Okay, let's try. Let's go with 1 minute. Timer starts now. Tingnan natin mabuti. Kung okay ba tayo. Sige. Number analogy. If 4 square is to 16 and 8 square is to blank, wala mo nang maglalagay ng sagot hanggat hindi ko pa sinasabi. Wala mo nang maglalagay ng tamang sagot, ha? Kakasabi ko lang, yari kayo niya sa instruction ng civil service. Wait lang, ha? Okay, wala naman, no? Ako na bahala dyan. Ako na bahala dyan, guys. Okay, time's up, time's up, time's up, time's up. Okay, comment your answer. Yan, pwede na. Comment your answer, guys. Pwede na lagay yung answer, ha? Comment your answer. Kaya nga eh. Nahihirapan silang umintindi sa simpleng instruction ng Teacher Gon. Comment your answer. Wait for a while, wait for a while. Gonna get my... Let me remove this first. Like ko lang itong tanggalin itong ilaw ko ito. Kung okay yung ilas. Kung okay yung appearance. Kung masyado ako maliwanag. Okay, much better ba yung ilaw ko? Sa ganito? Much better? Okay, the correct answer for this problem is letter C. Sir, paano nangyari yun? Ayan, tingnan natin mabuti, ha? How did we get letter C or 64? Ito, ha? Sabi, 4 is to 16. So, 4 square is equal to 4 times 4. That would be 16. Pero dapat kabisado nyo yung power of 2. So, kung yung 8 square natin ay 8 times 8, that must be 64, which is equal to letter C. As simple as that, ganun lang kadali yun. Okay? Now, let's move on with question number 2. Okay, ready na, ha? Uulitin ko. Simple instruction, walang maglalagay ng sagot hanggat hindi ka pa sinasabi. Sabi ng iba, madali lang naman pala Teacher Gon eh. Sige, tingnan natin. Let's move on to question number 2. 1 minute. Timer starts now. 40% is to 4 over 10, as 80% is to blank. Okay, let's see. What is the correct answer for this problem? Sinasabi ko sa inyo, madali lang naman ito. Basta makikinig lang kayo sa akin, ha? And kung hindi nyo ito masagutan agad-agad, you can listen and learn from my solution. Tapos, kung gusto mo siyang ma-master, you can, kahit napanood mo na to, ha? At napanood mo yung buong session ko, you can rewatch yung replay natin. Ganun kaganda yung ating recorded video. Tingnan natin mabuti. May yung kaya sumusunod, ay may nagsagot na naman. Wala mo nang magsasagot. Aray ko. Nagpagupit kasi ako kanina, guys. Pinaghandaan ko kayo. Okay, time's up, time's up, time's up, time's up. Guys, time's up. Wala, no bad words tayo, guys. No bad words. Guys, no bad words tayo, ha? No bad words. Meron dito. Bagay ba sa akin, guys? Pinagandaan ko talaga kayo kasi yung tagal kong hindi nagpakita sa inyo. Okay. Sabi dito, may nabasa lang ako, Wait lang. Sana makapasa na ako dito. 3 times na ako, nag-79. Ayan. I hope na, Sipagan mo na, syempre.
It's not just more on prayers lang. Dapat samahan mo rin ng sipag tapos more on practice talaga para lumaki ang chance na pumasa ka. Okay? So, tingnan natin what is the car. Gwapo mo, coach. Thank you. Grabe. First time ko makarinig ng mga ganyan. Okay mo, Sir Pengi Piso. Grabe naman yan. Piso lang. 10 pesos na. Okay. So, dito pa, sir, paano yung solution dito, sir? At tandaan niyo mabuti, ha? Sabi dito, 40% is to 4/10. So, paano naman yung paano naman yung yung ating 80%? Ganito lang yan. Yung 80% natin, lagyan natin dito ng 100%. Okay? Gagawin natin dito, cancel out natin tong percent, yung percent, cancel out natin yung 0 at 0. So as you can see, meron tayo ditong 8/10. Ang tanong ko, can we still simplify, guys, can we still simplify yung 8/10? Pwede pa ba? Kaya pa ba, guys? Kaya pa ba, guys, simplify yung 8/10? Can we still simplify 8/10? Yes, pero, eto yung pero, ha? My question earlier is, can we still simplify 8/10? Yes, we can. Pero tingnan niyo mabuti yung given. Yung 4/10 natin ay hindi na sinimplify. Nakakuha? So, ibig sabihin, there's no need to simplify 8/10 kasi number analogy na tayo. Yes, ito, don't get me wrong. Possible na answer talaga dito is yung 4/5 kasi that is a simplified form of 8/10. Pero isipin natin mabuti na itong 4/10 natin, sa given natin, hindi siya ginawang 2/5. That's why we will stop with 8/10 and the correct answer is letter A. Okay? Again, letter A. Kaya kailangan obserbahan nyo din yung given information at first. Okay? Clear ba tayo doon? Guys, clear ba tayo? Yes, yes. Sir, bawal po ba yes, bawal po. Ano po, unless stated po ba, sir? There are times na hindi siya kailangang i-state. Kasi medyo may pagka-golden rule. When it comes to fraction, parang kahit sa mga schools ang mga turo ng teacher, always simplify your answer in fraction form. Parang ganun. Eh, napansin natin na yung 4/10 natin is not simplified. That's why, nag-adjust din tayo ng rule natin. We didn't simplify 8/10. Okay? Sige, sige, sige. Yan, may nakita ko dito, nag-order daw siya ng workbook. Eh, pasensya na guys ha, ganito. Let me be clear and let me be honest. Ito, balikan ko lang to ha. Kasi baka may mga gusto pang mag-order. Wait lang ha. Ng workbook. Balikan ko lang po. Wait lang po. Sabi niya, sir, nag-order po ako ng workbook. Guys, ito pasensya na. Nagkaroon ulit kami ng pagbabago sa mga staff namin. Yung dati kong admins, kung mapapansin nyo, nag-left the group na sila. Kasi nag-resign na isa kong admin. And then, nagkaroon ako ng panibagong admin na kararating lang this week. So, don't worry kasi starting this week, i-ship na namin yung mga orders, promise. Okay? And sa mga gusto pang mag-order, meron pa tayong available workbooks ha. Pogi ni Coach sana mag-extend ng 1 hour ang reviewin. Hindi kaya mag-extend. Alam yung bakit? Kasi meron kami meeting with my admins. Actually, I have Coach Ma'am Kat, 'di ba? You know Ma'am Kat, siya yung lagi nag-send ng ng announcement. And then Coach Babes, mag-meeting kami, planning para mas strengthen yung ating final coaching. Ano siya? Tama ba, Ma'am Kat? Si Ma'am Kat ay nandito sa loob Tama ba, Ma'am Kat, tayo? Magdadagdag tayo ng sessions, tama ba ako? Yes. Eto good news. Nagdagdag kami ng sessions at alam ko nabago na yung study guide. Nagdagdag kami ng sessions para mas mapahaba yung final coaching nyo.
Ay, hindi pa ba? Wala pa? Wala pa sa stud? Wala pa raw. Wala pa ha, wala pa. Sorry. Next site lang, nag-palpitate. Ayan, nagdadagdag kami ng session para mas mapahaba yung final coaching at yung ibang sessions natin. Kaya, yun. Okay? Yung sa workbook, mamaya ko i-announce kasi pasensya na. Again, nagkaroon kami ng struggle lately sa mga staff namin. Yun, may bago akong panibagong staff dito sa bahay. Okay, let's continue guys. Medyo gusto namin kasi pumasa kayo. Kasi ang dami na nag-enroll sa amin. Diba? Kailangan namin magbigay ng good service. Kung okay na yung services namin, kailangan namin pang pagandahin yung services namin lalo. Okay? Let's move on to the next problem. Again, for 1 minute lang to ha. Sige, para hindi na magalit yung mga kasama nyo rito. Sundin nyo kasi instruction. Huwag na kayong mag-comment hanggat di ko pa sinasabi. Okay? Yung sagot ay after 1 minute ha. Okay, let's move on to the next problem. Number analogy, 0.40 is to 0.20 as 1.80 is to blank. 1 minute, go. Wala munang maglalagay ng tamang sagot. Ay, by the way guys, pakilagay yung number and then letter of your answer para makita natin kung ano ba, yung yung talagang sagot nyo. Ay, go! Patience lang guys ha. Sabi nga, patience is virtue. Kaya dapat maging patient tayo sa mga kasama natin dito. Sabi, Filipino talaga. Baka nga hindi sila Filipino eh. Kasi hindi nila naintindihan yung instruction ko eh, di ba? Wala na tayong bad words ha. Wala na bad words. Okay, time's up guys, time's up. Ayan, time's up guys. Coffee muna tayo, chill lang tayo. Chill lang tayo. The correct answer in number 3 is, paki-comment nga po. Paki-comment guys, paki-comment guys, paki-comment. Paki-comment ang tamang sagot ha, sa number 3. Medyo madali pa to ha. Ito ha, madali pa to. Okay. Now, for this problem guys, pansinin nyo buti. Ang nangyari dito is, naging 0.40 is to 0.20. Tingnan mo buti nangyari ha. Ngayon, ang tanong, paano naging ganyan? Paano kaya gagawin natin? So, dapat, parang iisipin nyo, parang ganito, yung sabi sino ba yung content creator na yan? Si Pineda. From this to this, parang ganun yung isipin nyo dito ha. Dapat may isip nyo yun. So, paano nangyayari yun? So, dito, from this to this talaga, yung 0.4 natin, 0.40 natin, is, paano siya naging 0.2? Ang gagawin nyo rito is to divide this by 2. And the correct answer, when you divide 0.40 by 2, that is 0.20. Yan yung nangyari dito sa first part natin. Ibig sabihin, ganun din yung gagawin natin. So, 1.80 natin, or 1.8, we need to divide this by 2. Isipin nyo lang, 18 divided by 2, that is 9. Diba? Lagyan natin ng decimal point na isa. O yan. So, the correct answer is 0.9 or 90. Letter A. Ayan. Sige. Sino man nakakuha ng tamang sagot? Tignan muna natin sa ating chat box. Sino man nakakuha ng tamang sagot? Ayan. Ayan. Very good. Okay, let's move on with question number 4. Sa question number 4 na tayo. Again, for 1 minute, guys. Still, this one is under number analogy. Okay? So, try natin. So, for 1 minute again.
Here's a problem. Basahin ko muna. 25 is to 1 over 25 as 8 is to blank. Timer starts now. 1 minute lang. Medyo madali pa yan. Ano number to? Yung inabot. Sorry. Check natin ha. By the way guys, ano ha? Meron pa ba dito interested sumali sa math enhancement? Saka mag-order ng workbook? Sa math enhancement, baka magbigay na lang ako. Mamaya i-announce ko sa inyo. Time's up guys. Time's up. Okay, the correct answer here, natin na mabuti. Sir, parang ginawa dito? Bakit ang tamang sagot ay ito? So ito mangyayari ha. Pakinggan mabuti yung solution natin. Number analogy naman yan eh. Okay? So, pansinin natin mabuti. Basahin ko ulit. 25 is to 1 over 25. As 8 is to blank. Pansinin nyo na from 25, naging 1 over 25. Ano kayang ginawa? Ano kayang ginawa? Tignan natin sana from our reviewees. Ano kayang ginawa dito, guys? Sa number 4. Okay, ginawa fraction or ni-reciprocate? Yes, very good. Ang relationship ngayon dito, kinuha yung reciprocal, guys. Very good, ha? So, nakakuha nyo na. Kinuha yung reciprocal. Okay? So, kung yung 25, the reciprocal is 1 over 25, ibig sabihin yung 8 natin, ang kanyang reciprocal ngayon ay 1 over 8. So, the correct answer here is letter C. Ganun lang siya. Clear tayo dito? Guys, clear tayo? Paki-comment nga po ang number 10 kung naintindihan yung simpleng explanation for this number analogy. Okay. Sabi sa'yo, fast-paced tayo eh. Let's move on with the next problem. Another 1 minute. Okay. So again, let's start showing the next problem. 8 is to 24 as 40 is to blank. Again, 8 is to 24 as 40 is to blank. Go. Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo? Okay, pakanta ako dun eh. Bakit ko narinig at sinabi ko, ba't ka rin yung kanta ko? Sa'yo nagkakalimutin ka. Sa atin lang to ha. Bakit ngayon? Baka may umiyak dito sa mga nagre-review. Ikaw pa rin. Sorry. Ba't pumasok sa isip ko yung kantang yun? Ba't ganon? Time's up, guys. Time's up. Ayan. Okay. Wait lang, nasaan yung PowerPoint na yun? Ikaw pa rin ang nais ko. Sorry. Hindi naman ako na-LSS. Wala naman akong kantang pinakinggang ganun. Walang laman yung PowerPoint. Okay. So,
Wala nga, hindi ko nga narinig yung kantang yun, kaya hindi ako na-LSS eh. Bakit kaya? Okay, so dito guys, ito mabuti sabi, 8 is to 24. Anong nangyari? Bakit naging 8 to 24? Simple lang. Ang gagawin mo dito is you need to multiply this by 3. So, 8 times 3 is equal to 24. So, ganun din yung rule. If meron kang 40, simply multiply it by 3. So, the correct answer is 120. So, letter B. Ayan. Ay, eto tandaan nyo rin kung ilang items yung nasasagutan nyo. Baka mamaya, pag tinanong kayo kung nakailang scores kayo, sabihin nyo, ang dami yung nasagutan, tapos wala naman pala. Okay? Yan, okay. Baka mamaya, puro kayo ganyan nakailan na kayo out of 5, number analogy, pakilagay nga po sa chat box, ilang points na kayo. Kung di ka siguro nag-teacher Sargon, sikat na singer ka siguro. Di ko rin sure kung sisikat tayo Okay na ako nag-teacher ako dito. Ginugoyo ako ng mga dito, nagre-review Si Hello Kitty sabi, si Coach wafu na, singer pa. Tinan niyo, hindi mo nga ma-type yung singer. Joke lang. Singer pa. Char lang. Hello. Ayun, nilalaro. Okay, 5 points kayo sa number analogy. Ayan. Okay, next naman natin number series. Who's excited sa number series? Raise your hand. Mas bagay po sa'yo maging ito yung gusto ko, yung real talk. Mas bagay po sa'yo yung maging teacher. Parang gusto niya sabihin, huwag ka nang kumanta. Parang ganun. Joke lang. Ayan. Okay, let's go with number series naman for number 6. Okay, let's continue. Let's have number 6, number series tayo guys So here's the number series. 5, 10, 20, 35, 55. Blank. Again, 5, 10, 20, 35, 55, and blank. What is the correct answer? For 1 minute. Ano lang tayo, chill tayo dito, pero gusto ko natututo kayo. Ako na mag-downloads. Wala yun. Hindi sila lumaayos yung power. Grabe na miss ko mag-coach sa inyo. Seryoso Alam nyo kasi guys, ganito nangyari. Kung di nyo man natatanong, naging busy ako last time. Tapos nagkasakit ako. Tapos, syempre, na-miss nyo ako. May nakamiss sa akin, di ba? Tapos kasi graduate ako sa masters nung nakaraan. Kasi hinahabol ko yung thesis ko. Di nyo natatanong pero share ko lang. Okay, time's up guys. Time's up. Ayan. So what is the correct answer here for this problem? Ano kaya sagutan to, Teacher Gon? Pa-comment kayo mga sagot nyo. Tignan nga natin kung tama yung sagot nyo. Tingnan natin Guys, tingnan natin. Let's see your answers. Tingnan natin kung tama ang sagot ng mga to. Ayan, yes. Last time, graduate ako. Yun, yung mga naging problema ko. Ito yung mga naging struggle ko ngayon sa schedule ko. That's why madalang din ako mag-content sa Facebook. Nagkaroon na kami ng pasok. I am a public school teacher. Tapos, yun, naging busy sa thesis. And then, for the graduation na nakaraan, na nagkasakit ako. Parang 3 days ako nagkasakit. Ang hirap makarecover kasi parang gusto kong pahinga lang. Thank you guys. Thank you. Okay. Tingnan natin mabuti kung bakit yung sagot nila ay ganito. Tingnan natin mabuti number series to So, in number series, para makatipid kayo ng time, pwede hindi nyo nasulat yun. I-dodge nyo yung pattern kung may space na allotted sa paper. Pero ako, for the sake of our discussion, let me rewrite the given series. We have 5,
to 10, and then it became 20. Tapos we have 35, and then 55, and then blank. Okay? So since ito ay pataas, normally ako kung number series to, makinig kayo sa akin mabuti. Dalawa lang naman yan, it's either addition or multiplication. Since pataas siya. Okay? So we will start first sa pataas muna. Plus muna tayo. This is plus 5. Nakakuha? Ngayon, yung 10 to 20, that is plus 10. Okay. Makikita mo na agad na hindi siya parehas. Tama? Tama, di ba? Pero baka may pattern kahit hindi parehas yung first at second difference. So dito, 20 to 35, 35 minus 20, that is plus 15. Di ba? Ay, plus 15. Sorry. Hindi sumusunod ang aking kamay sa aking puso't isipan. Okay, this is, ulitin natin. Hindi na kaya sumunod ng aking kamay sa puso't isipan ko. From 20 to 35, that is plus 15. Ay, okay, may pattern na. So, 5, 10, 15. Ito, syempre, plus 20 na to, di ba? Yun na yun eh. And the ibig sabihin na to ay plus 25. And what is 55 plus 25? That would be 80. So, the correct answer here is letter B. Ayun. Okay. Okay, tingnan natin sino yung mga nakuha ang tamang sagot sa mga nandito sa ating mga tagapakinig sa radyo. DZRH. Hindi pala yung radyo. Sino nakuha ang tamang sagot? Na letter B, which is 80. Okay naman yung explanation ko. Okay naman. Coach, in love. Ha? Hindi ako in love. Ayun. Yes. Yes, thank you. Ayan. Okay. So let me change first my PowerPoint muna. Magpalit ako ng PowerPoint ko. Ito ba yun? Oh, what about my annotations? Wait lang Let me remove my PowerPoint muna. New haircut Yes. Nagpa-haircut talaga para sa inyo to eh. Okay, let's move on with number 7. Okay. For number 7, let me read the problem. Okay. So, number series, 2, 7, 22, 67, 202. Siyempre, may a-array dyan. 2, 7, 22, 67, 202. Timer starts now. Tingnan natin mabuti kung may kayang magsagot niyan. Sabi, hala, ba't ganun? Ang hirap na. Ganun talaga. Alam, gusto nyo, laging pamigay yung yung question, hindi pa paano si CSE na pumasa kayo. Kasi gusto niya, may 500 siya lagi every season. Yaman ng CSE. Lagi may 500 pesos. Kaya galingan nyo naging harsh yung yung words ko. Galingan nyo. Hindi pagkat nakakita kayo na mahirap, susuko na kayo. Galingan nyo dyan. Wala mo na magsasagot. Blooming si Coach. Magsagot kayo dyan. O i-post nyo naman kami sa Facebook. I-share nyo naman sa mga tao yung namin, review center namin. Kayo naman Gine-gatekeep nyo. Char lang. Okay, time's up. Paano kaya sagutan to? Siyempre, sige, tingnan ko nga. Sino yung mga may sagot? Tingnan natin. Di ko masagutan, Kaya nga, iniloko nila ako, ini-emi nila ako Sabi nila, wait ko solution. Aray ko. Sige, lagay niyo yung tamang sagot dyan. Sagot nyo. Right now, hanggang third batch na. Okay. Hanggang third batch. May batch 4 kami bago ngayon. Tingnan natin solution nyo Kayo, baka may sa inyo, hindi man na sumubok. Kasi, hindi na plus 5, hindi na plus 10, hindi na plus 20. Tingnan natin mabuti.
Siyempre ano tayo, normally magta-trial and error tayo dito. Tingnan natin mabuti kung anong gagana sa atin. Yung dulong number lang daw. Okay. Sige. Dami letter C, ah. Sige, pero tingnan natin kung ano ba talaga yung tamang sagot. Let me show you the solution muna. So, try natin, meron tayong ano eh, meron tayong, sulat ko na lang muli ulit. So, we have 2, and then 7, tapos 22, and then 67. Dito muna tayo magsimula. Now, for this problem, ano kayang pwede natin gawin? Kasi kung mag-add tayo, try muna natin yung addition. So, when we add numbers, this is plus 5. Tapos ito ay plus 15. Tama ba? Ngayon kapag 22 and then 67, 67, anong ano yan? Anong pina-plus natin? Parang medyo malayo na, no? O, di ba? Plus 45 na. Kung titignan natin mabuti, medyo malayo eh. Plus 45, di ba? Oh, isipin natin mabuti. So, dito, kung mapansin natin, try natin panibagong pattern. Ganun naman sa number series eh. Kung hindi mo siya makita agad, you will try. Actually, alam niyo yung sagot? Nag-stimulate lang yung utak niyo na mag-isip. Tapos, since number series to, I want you to realize na hindi to ano, sa unang bagsak may chance na tumama ka sa number pattern na nakita mo. Tandaan niyo yun. Kaya sinasadya ko yan. Ano ba kayo? Okay? Ngayon, siyempre, hindi ka mag-stop doon kasi nga, pattern yan eh. Hanapin mo yung pattern, iisipin mo kung anong pattern yung mag-work sa lahat ng sa lahat ng elements ng number series. 2, 7, 22, 67, tapos 202, di ba? Biglang 67, tapos 202, paano yun? Try naman natin to. Paano kaya kung we would try having times 3 plus 1. Gagana kaya? Can we try times 3 plus 1, guys? Pwede ba yun? Pwede ba? Times 3 plus 1. Gagana ba, guys? Pwede ba? Tingnan natin sa comment section, ha? Kung gagana. Yes, gagana. 2 times 3, that is 6, plus 1, that would be 7. Tapos, 7 times 3, plus 7 times 3 is 21, plus 1, that would be 22. Tapos, 22 times 3, that is 66, plus 1, ibig sabihin nito ay 67. So, gawin natin dito. Since mahaba na to, mahaba na, huwag nyo na gawin to. Okay, skip nyo na to kasi confirm na yung pattern. Dito na kayo. Times 3 nyo to, plus 1. Guys, don't get me wrong, tinuturuan ko lang kayo na makatipid sa oras. Okay, 202 times 3, that is 606, plus 1. So the correct answer here is 607. So we have 607, which is letter C. Gets nyo naman, di ba? Gets nyo naman bakit ko siya in-skip para makapag-save ng time. Okay? Clear ba tayo doon? Yes, pwede yun. Pwedeng sabay ang multiplication sa addition. Pwede yan, pwede yan. Kasi number series yan, guys. Number series. Okay? Pakitype nga po kung gets na.
Okay. Okay. Let's move on with number 8, guys. Sa number 8 tayo. Okay, let me read the problem. 18, 16, 14, 12, 10. Ang dali nitong number series na to. Okay? Timer starts now. Kahit mga siguro 30 seconds, we can figure out the correct answer here. Diba? Wala mo na sasagot. Wala mo na. Wala mo na. Ginagamit nyo na naman ang aking puso at isipan. Wala mo na masasagot, guys. Kayo naman eh. Sabi mamaya pa, after 1 minute. After 1 minute. Kayo naman. Sabi ko, after 1 minute, saka lang tayo. Porket ang dali-dali lang ng question, excited kayo magsagot. Sige, pag ito hinirapan ko, tapos wala kang sinagot ha. Naka-hot 8, naka-hold po. Hindi siguro tinatype. Natawa naman ako. Okay, time's up, time's up. What is the correct answer, guys? What is the correct answer? The correct answer is that. Pakitype nga. Isang kanta muna. Pag kinantahan ko kayo, makikinig ba kayo? Okay. So for this problem, guys, it's kind of obvious what is the correct answer dito, ha? So, lagay natin. Sige, lagay pa rin natin for the sake of our discussion. So dito, minus 2, di ba? Tapos dito, minus 2. O, lagay pa rin natin yan. Ito, minus 2. Sobrang hirap nga ni minus 2. Tapos ito, syempre, minus 2 rin to. So the correct answer here is letter B, 8. Yun yung tamang sagot natin. Okay? So, ganun lang at simple yan, guys. Since mababa yan, ang una nyo isipin is, it's either multiplication or division. O, tuloy tayo. Sa number 9. 600, 580, 560, 540, go. Ang dali lang din ito. You need to know that nobody could take the place. My heart hurts so good. I love you, babe. So bad. Time's up, guys. Time's up. Time's up. So dito ano naman? Oh, sige, sulat natin yung ano natin yung series natin. Okay, sorry. We have here 600. So 600, tapos 580, and then 560, tapos 540, and then blank. So dito, ano lang to, guys? Minus 20. So ito ay minus 20, and then this one is also minus 20, and then ito, syempre, is minus 20 din. So the correct answer here is 520, which is letter C. Ngayon, baguhin ko yung rule. Ito ha, babaguhin ko ngayon yung rule. Guys, ito ha, pwede nang magsagot. Kasi baka baka pag sinabi kong pwede na magsagot, ang mangyari, hindi na kayo maglagay ng sagot. Tama? Ayan, sige. Ayan ha, okay. Babaguhin ko. Kanina sinasabi ko, huwag kayong maglagay ng tamang sagot. Pandit na mabuti ha. Hanggat wala pa yung go signal ko, naglalagay kayo ng tamang sagot. Babaguhin ko ngayon. Pwede na maglagay ng sagot once nalalaman mo yung tamang sagot. Okay na tayo doon? Pakitaas yung kamay na nakakaintindi. Guys. Pakitaas yung kamay, babaguhin ko.
Ito pwede na maglagay ng tamang sagot. Trip lang. Para chill lang tayo dito. Yun yung mapagsabihan, ha? Ayan. O, sige, ganito tayo, ha? Try natin. Pwede nang maglagay ng sagot, ha? Kaya pag di kayo naglagay ng sagot, tuloy tayo number 10 tayo. Number series pa rin tayo. Let's go with number 10. 5, negative 25, 125, saka negative 625. Go! Timer starts now. Yan. Okay, let's see. Okay. Okay, time's up, guys. Time's up. Okay, let's see. Kung meron bang sana naglagay kayo ng tamang sagot, ha? Alam niyo naman napaka-supportive ko. Hindi ko lang naglagay. Ayan, pwede na. Ayan. May sumunod, ha? Tignan niyo naman. May sumunod. Okay. Sir, paano nangyari yan? Ito. Let's see. Let me read first again the problem. We have 5, negative 25, tapos 125, and then we have negative 625. Kung mapansin nyo, alternating yung sign. This is positive, this is negative, this is positive, this is negative. Ibig sabihin, multiplication yan ng negative. Okay? So here, from 5 to get the next number, which is negative 25, you will multiply bawat element ng number series natin by negative 5. Positive times negative is negative. So 5 times 5 is 25. So confirm, that is a pattern. So ito rin, yung ating negative 25 times tayo guys, times negative 5. Negative times negative is positive. Ganun yun. Okay? And then 25 times 5 is 125. So ito naman, to get here, times negative 5 to, guys. Times negative 5. Ayan. So, ayan sagot natin. So, to get the next number, yung ating negative 625, dapat positive. Okay? Dapat positive yung sagot natin. Ngayon, that is times negative 5. So, negative times negative is positive. Tapos, 600 times 5 is 3,000. Okay? O, ito na agad yung sagot. Yun na yun. Kasi dalawa lang naman yung negative sa positive. Pero tuloy natin. 600 times 5 is 3,000. Tapos 25 times 5 is 125. That's the correct answer is positive 3,125. Ganun siya. Okay? So, I hope na wala masyadong nahirapan sa problem na to, ha? Dapat doon pa lang yung naging clue nyo na rin. Dapat clue nyo na rin yung yung negative sign na alternating. Ayun.